Ito po bang konseptong ito ay marirealize ito in how many years? O pangarap lang po ito? Hindi po. Actually, kagaya rin yan ng walang katapusan yan habang dumadami ang gustong pumunta ron, expandable yon. Kaya yung mga lumang building later on gigibain, maglalagay ng mas malaki. Pero matagal pa yon. Sa umpisa, ang importante mailagay na yung lugar ng mga eskwelahan tsaka hospital para maka-attract na tayo ng maraming dayuhan para mag-aral dito tsaka magpagamot dito. At the same time, last na lang po, ang pinaka magiging future residente dito sa mga community ito po ba yung mga Americans yung mga retired Americans na mga Pilipinos pala? Hindi na po. Pupunta dito o kahit na local? Kahit sino po. Kasi actually buong mundo po yung ina-attract natin dito para mas maraming trabaho. Baka magkaroon ng foreign invasion dito? Hindi naman kasi time of peace naman ngayon walang gera. hindi foreign invasion, totoo po yun, pero investor sila. Invasion of investors. Para mag-generate na maraming trabaho dito. Baka Kasi kung barbero yung kailangan mo mas maraming barbero ngayon, kailangan mo mas maraming manicurista, kailangan lahat yan. Services sa Pilipinos. Opo. Pagsisilbihan niyo ng foreigners. Hindi, kahit sino po na pwede, maski yung kung kulang na nga ng ibang talent, kailangan na rin na magbukas tayo na tanggapin natin ang mga dayuhan. Halimbawa, kulang na tayo ng barbero, pwede na tayong magpapasok ng barbero dahil ubos kulang na ang Pilipinong barbero. Ito po mga workers na ito, na future workers, na mga ganon sa gagawa ng service. Meron din po silang housing na plano para sa kanila. Meron po. Lahat po yan na nandun na lahat sa plano kasi may experience na po yung mga nagdi-design nitong ganitong syudad, urban planning tsaka metropolis, ganyan. Alam na nila lahat yung mga statistics na kung ganito, kailangan mo ng ganitong square feet na ganyan. Kailangan mo ng ganito karaming. Yung mga lahat ng logistical, alam na nila yung statistics noon. Thank you very much. Sana po mapabilis yan para parang ideal masyado, no? Hindi, sabihan niyo po yung mga presidential wannabes natin na kasi ang umpisa po niyan sa Philippine government kung papayagan nila yung mga ganyan. Ganito, sa ngayon, ang misconception ng mga politician natin puro sariling puro sariling wika, sariling kaya po maraming problema. Mali yung version nila ng patriotism. Tayo ang nasasaktan. If you involve the politicians, baka lalong mapawindang-windang po yan. Bakit na hindi yung business? Hindi, actually, Ma'am Lita, ang sinasabing involved ng politicians, the government, yung legislation. Parang i-allow nila na gawin dito sa Pilipinas yung Lablan City. Pero sa operation nun, wala na silang pakialam doon. Hindi po pwedeng hindi kasali ang politician dahil hindi naman ma-aprobahan ng isang private individual na pumasok ang dayuhan kung hindi makakuha ng mga permit, ganyan. Lahat yan kailangan po ng politician sa gobyerno. Sige po, thank you very much po para makapasok po yung iba. Okay. Ganda sana yan. Thank you po. Okay, maraming salamat. Siyempre, invasion, tama na may invasion, pero hindi armas ang dala, di ba? Kundi talent and investment. Yan. Okay. Ang sabi ni Albert, do you think saan mo ilalagay ang Lablan City and how many years it will materialize? How young is engineer? Uy, yung paggawa ng Lablan City actually within 3 years lang. Pwede na.
mag-uumpisa na yon. Mm. Pero dahil ang design ng Loveland City is expandable. Parang naano na nila yon, habang dumadami yung tao, ready na yun. So tuloy-tuloy lang yung construction. Wala kang mga kailangan na sisirain na mga bahay dahil naplano na lahat yung expansion nun. So parang contract, talaga, expandable. Okay. Nasa kabilang linya din natin, si Mr. Tony Bebas ng Quezon City. Sir Tony, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi. Yes, magandang gabi. Magandang gabi, Engineer Oy. Good evening, Tony. Alam mo ninyo, maganda yung plano ninyo. Opo. Dapat lang, unahin natin Mindanao, doon natin muna lagyan. Dahil yung mga rebelde upang tatahimik na, kapag magkaroon sila sa sariling bahay, may sariling hanap buhay. Kasi ang kuha nila ngayon doon, wala sila makain. Dahil nga dyan sa rebelde na yan. Kung doon natin unahin, maaari masatisfy sila, matatahimik ng Mindanao. At saka malawak ang mga lupain doon na hindi pa na cultivate. Dito sa Luzon, parang wala na gaanong malawak na lupain. Kundi sa probinsya, lalo sa Mindanao, malalawak ang mga lupain doon. Ano masasabi ninyo? Opo, hindi po problema yung location kasi kung kahit man saan gawin yun dito sa Philippines, welcome naman magtrabaho lahat yung mga nasa ibang lugar, hindi lang sa Mindanao, no? So, talagang itong Loveland City is to solve the unemployment problem dito sa Philippines. Para sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa tiga Mindanao o sa ibang probinsya. Welcome po lahat. Dapat Mindanao. Dahil doon nga magulo, upang din na sila magulo, may sarili na silang bahay, bigyan na isa-isa. Kasi mga bahay nila doon mga butas-butas mga light material. Kaya kung konkreto yan, mayroon silang sariling bahay, mayroon silang lupain, mayroon silang trabaho, wala nang mag-rebelde, wala nang abusayap. Okay. Maraming salamat. Okay, thank you, Mr. Tony Bebas ng Quezon City. Okay, meron tayong text dito from Albert at sabi niya, Engineer, at present, conceptualization pa lang ang Loveland. Wala pa talagang blueprint. Meron na pong blueprint. In fact, within 5 days, mapapanood nyo po sa YouTube. Punta lang kayo sa Exit Superhighway. Anong date ngayon? 12? 12 ba? 12 August 2009. Makikita nyo po lahat yung artist concept, lahat yung detalya ng Loveland City. Design, pati yung pinanggalingan ng idea sa Korea at saka dun sa ibang bansa. Sa YouTube yan, Sa YouTube. Okay. Makikita nyo po lahat ng detalya at kayo matutuwa at maganda po. At sana ipamalita maging sa mga politiko, no? Para suportahan nila. Yan ang dapat nyong gawin po. Sabihan nyo yung mga kilala ninyo pong politician. Bakit hindi nyo asikasuin yung Loveland City kung talagang gusto nyong makatulong sa mga problema natin sa Okay.